Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 20. Dinala ng ating Panginoong Jesucristo sa Cesarea ng Filipos ang kanyang mga alagad, isang lugar na nasa norte ng bayang Israel. Ito ay nasa ibaba o sa paanan ng bundok ng Hermon. At dito rin matatagpuan ang bukal ng tubig na tinatawag na Banyas, na nagbibigay kontribusyon sa tubig ng Ilog Jordan. Ang lugar na ito ay isang lugar na makasaysayan. Sa Cesarea ng Filipos ay may mga lumang templo ng mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya nga, totoong malalim ang kahulugan ng mabuting balitang ito. Sapagkat nung naroon na sila, nagtanong ang Panginoong Jesucristo, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Tinatanong ng Panginoon, anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin? Sumagot ang mga alagad. Sinabi ng iba, si Jesus daw ay si Juan Bautista. May nagsabi naman na siya ay si Propeta Elias. May nagsabi rin na siya ay si Propeta Jeremias o isa sa mga propeta. Ang mga sagot na ito ay mga sagot patungkol sa mga narinig na sabi-sabi. Anong sinabi ng iba tungkol sa Panginoon? Kaya hindi huminto sa ganitong level ng pakikipag-usap ang Panginoong Hesus. Ang ikalawang tanong ay isang tanong na mas malalim, mas personal. Sinabi niya, ngunit para sa inyo, sino ako? At sa mga katanungan na ito, tila ba tayo ay inuusisa ng Panginoon? Sa unang tanong, maaring gusto niyang malaman kung ano ang pagkakaalam natin tungkol sa Kanya na sinabi ng ibang tao. Sinabi ng mga libro, sinabi ng mga katekismo ng ating napag-aralan, sinabi sa mga homilya ng mga pari sa loob ng simbahan, sa mga panayam na ating narinig. Ano yung mga kaalaman natin na nanggaling sa iba tungkol sa Panginoon? At ito ay mabuti. Ngunit kulang. Kaya may ikalawang katanungan. Sino ako para sa iyo? At ito ay mas personal, mas malalim. Sinasabi nga natin na ang lugar na ito ay lugar ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Para bang inuusisa tayo ng Panginoong Jesucristo? Sino ang Diyos ng buhay mo? At kung ako ang Diyos na tagapagligtas sa buhay mo, mayroon ka bang karanasan ng kaligtasan? At sa tagpong ito, si Pedro ay binigyang inspirasyon ng kalangitan. Sabi ni Simon Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sagot na ito ay hinihintay din ng ating Panginoon sa atin, na mamutawi mula sa ating mga kalooban, sa ating mga labi, na siya ang Kristo, ang isinugo, ang Mesiyas na tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos na buhay, nagbibigay buhay at muling bumubuhay. Sapagkat ang karanasan ng Kristo, ang karanasan ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, ay isang totoong karanasan ng pag-ibig, kapatawaran, at kaligtasan. Para bang tinatanong tayo ng Panginoong Jesucristo ngayon, may karanasan ka ba ng aking pag-ibig? At ang pag-ibig na ito ay hindi basta-bastang pag-ibig.
hindi basta-bastang pagmamahal. Ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig ni Jesucristo na naihayag sa krus. Ito yung pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Jesucristo na siya ay nawasak, nahirapan, nasaktan, namatay upang palayain tayo sa bilangguan ng ating mga kasalanan. Siya ay nawasak upang buuin tayo na mga taong wasak. Siya ay nasugatan upang pagalingin ang ating mga sugat. Siya ay namatay upang ilabas tayo sa kulungan ng kamatayan. Marami sa atin ang pisikal na buhay, ngunit patay. Patay ang kalooban, patay ang kaluluwa, patay ang espiritu, patay ang kahulugan ng buhay. At ang kamatayan, sabi sa kasulatan, ay bunga ng kasalanan. At upang tayo ay bigyang muli ng buhay, maranasan muli ang tamis at kahulugan ng buhay, si Jesucristo ay ipinako sa krus upang sa halip na tayo ay mamatay, siya ang mamatay. Ngunit tandaan natin, ang Kristo ay may kapangyarihan sa ibabaw ng kamatayan. Kaya nga, ang libingan ay hindi nahawakan, hindi natanikalaan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay muling lumabas. Siya ay muling lumaya para sabihin sa atin, sa bawat gabi ay may darating na umaga. Sa bawat suliranin ay may darating na kasagutan. Sa bawat kaguluhan ay may darating na kapayapaan. Sa bawat kamatayan ay may darating na buhay. Kaya nga sinabi ni Jesucristo kay Simon Pedro at sinasabi niya sa atin ngayon, mapalad ka sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Ito ang pagbubukas ng langit, ang pakikipag-usap ng Diyos. Inihahayag sa kaibuturan ng ating mga puso. Narito na ang tagapagligtas. Buksan ang pintuan ng ating buhay at siya ay papasukin. At pagkatapos nito, si Pedro ay itinalagang unang Santo Papa. Sinabi, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang batong panulukan, ang haliging bato ay itinatalaga. At ito si Pedro ang unang Santo Papa, mangangalaga sa simbahan. At ang simbahan ay ang pagpapakilala ng Diyos na hindi tayo para sa kamatayan. Ang simbahan ay pagpapahayag, sakramento ng kalangitan. Ang simbahan ay magiging pintuan nating lahat sa paglalakbay mula sa daigdig na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang simbahan din ay pintuan. Ibinigay kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit, kung paanong siya ang haligi ng simbahan. Ang simbahan ang pintuan patungo sa kalangitan. Ang susi ay nasa loob ng simbahan. Sapagkat ang simbahan ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang ulo ng ating simbahan, ang ulo nating lahat ay naroon na sa kalangitan. Ang katungkulan ni Pedro ay ihatid ang katawang mistiko ni Kristo mula sa daigdig na ito na makasama siya sa buhay na walang hanggan. Ang susi ay tanda ng sakramento. Higit sa lahat, ang sakramento ng pagpapatawad ng mga kasalanan, sakramento ng pagbabalik loob o sakramento ng kumpisal. Sa tuwinang tayo ay nagkukumpisal, binubuksan ang ating mga kulungan. Ang kulungan ng ating mga kadiliman, kamalian, kahinaan at kasalanan.
tayo ay inilalabas doon at ipinapasok sa pintuan ng biyaya ng Diyos, sa pintuan ng simbahan. Nagiging kaisa muli tayo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pintuan ng simbahan ay ihahatid pa tayo sa isang pintuan. At ito ang pintuan ng kalangitan, ang buhay na walang hanggan. Kaya sa araw na ito, tayo ay nagpapasalamat sapagkat sa paglalakbay natin dito sa daigdig, hindi tayo iniwan ng Panginoong nag-iisa. Tayo ay kanyang sinasamahan. Mas konkretong nararanasan natin ang pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan dahil sa simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.